Kasalanan mo yan. Tulungan mo akong bumangon. Parang girlfriend ka, pare. Uy, si Future to. May lalaking tumawag sa 911 para humingi ng tulong dahil nahulog daw sa hagdan ang kanyang girlfriend. Pakinggan mo. Hindi ikaw ang magdidita ng mga nangyayari. Tama, umupo ka. O, arestihin ka namin. Pero sunod-sunod na nakakabahalang detalye ang magdadala sa mga investigador sa mas madilim na kaso. Ako si Antoinette Levy at ito ang Crime Fix. Isa sa mga dahilan kung bakit namin kayang talakayin ang mga malulungkot na kwento tulad nito ay dahil may magagaling kaming katuwang. At isa na rito ang Upside. Ang Upside ay app na nagbibigay ng cashback sa madalas mong binibili tulad ng gasolina, groceries at takeout. Ganito gumagana ang Upside. Ida-download mo ang app ng libre, makiklaim ka ng offer sa isa sa mga lokasyon at magbabayad gamit ang iyong credit card. I-check mo ang binili mo at makikita mo agad ang cashback. Halimbawa, isang gabi, kapag gusto ko ng pizza, tinitingnan ko ang mga offer sa Upside. Pagkatapos kong gumastos, lalabas ang pera sa app at pwede ko agad ilipat sa aking bank account. Ang madalas, gumamit ng Upside ay nakababalik ng average na $254 kada taon. Walang tatalo doon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o i-scan ang QR code sa screen. Tapos gamitin ang promo code na CrimeFix para may dagdag na 25 sentimo kada galon sa unang tangke ng gas mo. Si Leslie Annette Quintana Betancourt ay isang magandang 25 anyos na babae na mahal ng kanyang ina at mga kaibigan. Pumanaw siya noong Desyembre 2, 2024 habang buntis sa simula pa lang ng kanyang buhay. Hindi aksidente ang pagkamatay ni Leslie Annette, taliwas sa sinabi ng kanyang nobyo. Isa pa nga para sa address na yan, yung bago. West Edgewater. Yung una namin nakausap si Leslie, pangalawa ay lalaki. Dadalhin tayo ng kaso ni Nat sa Pleasantville, New Jersey. 2:00 na ng madaling araw. Noong umaga ng Desyembre, 2024, pupunta ang mga pulis sa bahay na may hindi kaaya-ayang eksena. Nakaikot na siya habang nag-uusap kayo. Nasa likod ba ito? Yan ang sabi niya, pero wala naman ako makikita. Ayaw ko makaagad. Kita mo ba na nasa likod ito? Sir, for darating ang residente na may susi para tingnan kung pwede ma-access. Nasa likod ako pero hindi ako sigurado sa hinahanap ko. Pakiusap! Polisya ng Pleasantville. Photo. Ano nangyayari? Parang Lalabas na ako. Hindi, sir. humihinga ba siya? Hindi ko alam. Ibig ko sabihin, anong ibig mong sabihin? Iyan lang ang tinawag ko para dito. Kumusta? Kumusta ang tatay mo? Kailangan mabuksan ang gate? Walang anuman o Paano siya nahulog sa hagdan? pakiusap, kalma lang. Marami akong maliliit na dahilan. Tinutukoy ko kung sino ang mahalaga sa'yo. Ayos lang kami, pare. Hindi siya ganun. Gusto kong gumawa sa bubong. Natagpuan ng mga opisyal si Leslie Annette sa ibaba ng hagdan at sinubukang iligtas siya gamit ang CPR. Nakatayo sa tabi ni Leslie Annette ang nobyo niyang si Boris Lanes Rosales. Buhay pa? Sige, dalhin, kunin. Bigyan mo ako ng backup. Mukha kang girlfriend, pare. Uy, ito ang inaharap. Sinusubukan ko.
Wala naman ako masamang ginagawa. Relax lang bro, gusto ko lang din na ayos siya. Sige, papasukin mo pa sila. Bahay ko to bro, hindi mo ako pwedeng sabihan umatras. Relax lang, tao rin ako. Gusto ko lang siguraduhin na ayos siya. Yun din ginagawa namin. Anong problema mo? Sinusubukan namin siguraduhin na ayos kami. Nagtatrabaho para sa akin. Ano? Tapos na yon. O sige, Marami pang darating dito. ayos lang ba siya? Yun lang ang gusto kong malaman. Sabihin mo lang kung ayos lang siya. Ayos lang, yun lang ang gusto kong malaman. Pare, sige. Pag sinabi mo yan, gagawin ko anuman ang gusto nyo. Pakiusap, gusto ko lang malaman kung ayos siya. Yun lang ang gusto kong malaman. Sinisigurado pa namin. Wala kayong ginagawa tol. Sige, hayaan mo ang mga paramedic ninyo na gawin ang trabaho nila, okay? Hindi ako nakikialam sa inaalala nyo. Gusto ko lang malaman na ayos siya sir. Yun lang mahalaga sa akin. Walang problema para malaman kung ano. Hindi naman ako umaakto na parang baliw. Ako'y ano lang. Alam mo, ang EMS, madudumi sila. Ano ba yan? Kaya hinahayaan natin sila magtrabaho. Gets mo? Hayaan natin silang gawin ang trabaho nila. Tapos, pagdating nila dito, pwede ba nilang ilabas yung suction natin? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ito ba ay kailangan mo? Nasaan ito ngayon? Nasa ilalim ng gilid, dulo nun. Oo. Ano nangyayari sa gilid? Pakiusap, Gino. May nagbigay ba ngayon? Kaya ano ang mali doon? Kailangan nila ng suction. Suction? Elsie, alam mo ba? Kailangan nila ng suction. Hindi ko alam kung alam mo kung nasaan yon. Alam ko kung anong itsura nun, hindi ko lang alam kung saan. Ginagawa ng mga police at DMTs ang lahat para mailigtas si Leslie Annette. Pero pakiramdam nila hindi tumutulong si Boris. Ayon sa kanya, nahulog lang sa hagdan si Leslie Annette. Hindi ko alam kung ano yun. Anong nangyayari? Ibigay mo na lang sa Kanya. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Hindi ko alam kung ano yon. 1 minuto at 13 segundo sa tingin ko, hindi ko nakuha. Paano ko mahahawakan ang mukha ko? Patuloy na ginagawa ng mga opisyal at EMTs ang lahat para kay Leslie Annette upang subukang iligtas ang kanyang buhay. At habang ginagawa ito, napansin ng isang opisyal ang mga sugat at ebidensya na mukhang hindi galing sa pagkahulog lang sa ilang hagdan. sugatan ng buong mukha niya. May dugo sa banyo at sa drill. Ano? Ano yon? Parang drill. Sa banyo? Hindi ko alam. Ngayon ko lang ito nakita. Ano yon? Bubuksan natin ang pinto? Isakay na siya. Ikarga. Ilalagay natin siya sa hagdan. Pero hindi ko alam kung paano siya makakarating doon. Isasakay natin siya. Kaya, Dinala mo, uy tol, pwede mo bang i-check ang rehistro ng sasakyan sa New Jersey at sabihin sa akin kung sa tumawag yun nakarehistro? Trunk session ito. Yankee 109 ito. May papatakbo ng Zulu Mike.
Sige, umatras ka. Nandito na kami. Nandito na kami sa pinangyarihan. Oh, may kasama kaming binatilyo. May konting bukol siya, kaya... Siya, tumawag ba siya? Oh, tumawag siya at sinabi niya nahulog siya sa hagdan habang walang malay. Oo, parang ganun nga. Inilagay niya ang paa niya sa likod niya. Oo, parang ilang hagdan ba yun? Mga 4 siguro. O, 5. Putsang na nun. Kakailanganin natin. Nakunin ang ating impormasyon. Tungkol sa... Kailangan nating kunin ang impormasyon niya. Ito. Panoorin mo ito. Anong nangyayari? Tara na. Oo. May kukunan lang ako. Uy, pareho sila, sir. Ay, tara na. Isa-isa lang. Sige. Kasi hindi ko alam. Bumibili sila para maghanap ng si guys. Nandun sila sa loob. Kung kaya kong ilipat ang mga halaman na to. Hindi. Hindi ito nakakrap. Nakikipagtulungan. Tatlo. Isa dito. Oh. Sige. Dito lang kami mananatili. Sasabihin namin sa kanya. Sandali lang po. Malinaw na nagdududa ang mga pulis at mga paramedic sa kwento ni Boris. Sinasabi niyang nahulog si Leslie sa 4 o 5 hagdan, pero ang mga pinsala niya malala. At nagpasya ang mga opisyal na arestuhin siya. Sasabihin ko sa kanya. Gagawin ko lang, alam mo na. Itigil mo na ang pagkuha ng video, bro. Hindi ako nagpapakuha ng video. Sige, nakita niyo ba ang ginawa niyo? Relax lang. Kailangan mong mag-relax. Ako nga, Sir, sana yon. Ikaw. Kailangan niyo talaga akong i-detain. Naiintindihan mo yan, di ba? Ito, sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ngayon, di ba? Nakakapit ang mga mata niya. Saradong-sarado. Wala pang paratang ngayon. Sa ngayon, dinidetain ka at posibleng maaresto. okay? Kapatid ko, may saksi kayo. Mali ginagawa ninyo. Sige. Sige, alam ko yan. Sige. O siya nga pala. Sige kayo, parang malakas dating nyo ngayon. Sergeant, anong gagawin mo? Relax lang. Oo, hindi nyo naman gagawin. Wala akong ginawang mali, tayo ang may ginawa. Huwag kang gagalaw. Alam ko yan, kaya tigilan mo akong sabihan na mag-relax, na parang ako pang may mali. Wala naman talaga akong ginawang mali, kaya sabi ko, sige, gawin mo na. Sakto ka lang para sa akin, ano? Nakuha ko na yung... Diyos ko. Alis na ako. Papatayin kita. Hindi, pakiusap. Ibalik mo ang orange na yan. Hoy, magseryoso ka. Hindi mo dapat ginagawa yan. Relax ka lang. Ngayon na. Mayon, Kung sasaktan mo ang mga pulis ko, mapapasama ka. Diniditin ka ngayon at binabasa ang iyong mga karapatan. gusto ko lang malaman ng iba na nakakatawa ito. Sinasabi ko sa'yo. Pwede bang may magpatay ng ilaw? Hello? Ayos mo! Hindi, ibang klase talaga ang girlfriend ko. Oo. 4, ibig kong sabihin, Ang layunin ay para sa... halikan, kailangan ng kaunting privacy kaya sigurado akong hindi ka dapat nandito. Hello, ayos ka lang. Ito ay isang apoy. Nakuha mo ba ang telepono? May karapatan kang manahimik. Kumusta? Si Boris ay matigas ang ulo. Matigas ang ulo ni Boris at ayaw makipagtulungan. Nadbanta siya ng demanda at ilang beses nang sinubukan ng pulis na basahin ang kanyang mga karapatan. Tumingin ka sa salamin, bro. Tumingin ka, tingnan mo lang. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bro, walang ibang gagawa. Yung tropa mo, wala nang iba. Parang tignan mo ang sarili mo. May karapatan kang manahimik at tumangging sumagot sa anumang tanong. Naiintindihan mo ba? Lahat ng sasabihin mo pwedeng gamitin laban sa iyo sa korte. Naiintindihan mo ba?
May karapatan kang kumonsulta sa abogado anumang oras at magkaroon ng abogadong kasama bago at habang kinu-question ka. Naiintindihan mo ba? Tingnan mo. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka ng isa kung gusto mo bago ka tanungin. Pwede ko bang kunin ang mga dokumento ko para matingnan ko ang cellphone ng kasama ko? Mukhang hindi mo pinapayagan. Sinusubukan ko lang naman. Ibig kong sabihin, alam mo na, nakita ko nang nakita ko. Bro, yung babae ko, parang Oh, salamat. Basahin mo mga karapatan nila. nakikiusap ako sa'yo. Uy, nandito tayo sa kwarto. Hindi, tama ka. Anong pangalan mo? Ano yon? Oo, makinig ka. Hindi pwede. Kahit nakaposas ka, di ka namin papapasukin. Pare, hindi ako aalis. Hindi. Kailangan lang talagang mangyari to. Naiintindihan ko yan. Kung gusto nyo mag-move on, gawin nyo na. Para sa akin, parang pelikula lang sila. Tinatangka ko naman. Hindi, wala akong gagawin. Bro, sa tingin mo ba kung may gagawin ako, hindi ko ba sana nagawa yung na yun? Mukha kayong mahina. Sige. Ara, mag-topless tayo. Pwede kang umupo. Ayos ba? Hindi, pakawalan mo ako. Pre. Ooh, hello. Na yun, pre, pakawalan mo na ako. Pakawalan mo na ako. Pre, di mo pa rin ako pinakakawalan kahit sumuko na ako. Uy, tol, umatras ka. Eto, uupo tayo sa upuan. Di yan para makapag. Upo ka. Hindi, tol, ikaw ito. Gusto kong ikaw ang magpatuloy, tol. Sig. Sige, binati ko lang ng hello. Para mag-enjoy tayo, kakausap ko lang ng hello para sa'yo. Bro, alam ko hindi ito para sa kamay. Kaya akong literal na tumakbo ng mabilis. Pumunta ka dun agad. Mauna ka na, kita mo naman, tol. Umupo ka. Sir. Kaya natin to, pare. Hindi. Sige na. Pasensya ka na, bahay ko to. Alam ko. Umupo ka. Umupo ka. Hello, kilala ko ang lugar mo, bro. Oo, sabihin mo sa tropa mo, bro. Oo, gagawin ko. Tara na. Uy, bro, umupo ka. Umupo ka. Sige. Ako ang may meeting na to. Tara na. Alam mo na. Matutulog lang ako. Hindi ko alam kung anong nakuha ko. Matulog ka rin. Gagawin namin. Huwag kang pumunta doon. Hindi ako. Hindi ako. Bro, hindi ko gagawin yun. Oo, makinig ka. Hindi ikaw ang nagdidikta ng mga nangyayari. Eksakto. Umupo ka o arestuhin kita. Mauhuli ka. Bakit mo gagawin yun? Para saan? Kaya sabihin mo sa kanya, hello? Ginagawa mo lang trabaho mo, bro. Ginagawa ko rin trabaho ko. Sige, gawin mo ang trabaho mo. Sumunod ka na lang, puting ina. Iwasan natin yan. Ano ba to? Hindi. Doon bang daan? Hindi. Hindi. Sinusubukan namin mailabas siya rito. Sige, tol. Umupo ka muna. Hindi, ayoko talaga. Sige. Babasahin namin ito sa'yo, ayos ba? Ito ang iyong mga karapatan sa ilalim ng Miranda. May karapatan kang manahimik at tumangging sumagot sa anumang mga tanong. Lahat ng sasabihin mo ay maaring gamitin laban sa'yo sa korte. May karapatan kang kumonsulta at samahan ng abogado sa korte. Kung hindi ka makakakuha ng abogado, wala kang ibibigay. Pwede ka bang magtanong? Isa kang gago sa simula. Pero pwede kang tumigil sa pagtatanong kahit kailan. Abogado. Lumabas ka sa bahay ko. Naiintindihan mo ba ang mga karapatang ito? Ang gusto ko lang malaman ngayon ay kung handa ka na o hindi. Yun lamang gusto kong malaman. Mulay, hindi nakikipagtulungan si Boris, pero nag-iba ng kaunti ang tono at nalaman natin ang konti tungkol sa pinagmulan niya. Dalin mo ako. Kahit saan mo gustong pumunta. May nararamdaman lang akong sakit. Hello, hindi ako naging agresibo tungkol dito. Hindi ko alam kung bakit. Bakit niya iniisip na may kompetisyon? Hindi siya nakikipag-cooperate, pare, sabi ko. Pare, ano yan? Yung babae mo parang nawalan ng malay. Paano ka magre-react? Sundalo ako ng Marine, bro. Sino ka ba? Ilang taon ka na, bro? 29 na ako. Nasa army ako dati. Sige. Sige, wag na lang. Hindi, pare. 32. Tama. Oo, gago ako. Gets mo? Gets mo ba? Babakbaking kita. Hindi ko alam kung paano mo ginagawa yan. Oo, naririnig kita. Bro, gaano ka nakatagal sa Marines? 4 na taon? Oo, 4 na taon akong aktibo. Ano ang trabaho mo? O 4? Ano yun? Wala talaga akong pakialam. Dati ako nagtatrabaho gamit ang aking mga kamay. Parang sinasabi ko sa'yo. Sinabi ko na hindi kita kilala bilang lalaki sa loob ng 4 na taon. Kasi ako'y... Sige na, yun lang, tol. Nawala ako ng 4. Ako ay oras at utak ng Marines. Ako'y 777. Sinabi ko sa artilleria nung nandun kami, parang ganito. Oo, ano ka nun? Uy, mahilig akong magbasa.
Alam mo, dumating ka na parang nagsisinungaling ka na ikaw ang una sa simula. Hindi naman kita hindi nagustuhan. Para mas hindi kita nagustuhan nung pero mas. Ew nung vo now, magiging bro yan. Kaya ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila. Alam ko naman ikaw. Nandun si Boris. Ang mahalaga ay ayos ka. Yan lang iniintindi ko. Uy, ikaw ang general. Kaya mahal na mahal kita. Umaasta kang makapangyarihan. Kahit hindi naman totoo. Hindi mo alam. Ikaw ay... Inapakan ka lang. Oh manhin, iyang ka. Pero alam nyo ba kung ano talagang nangyayari? Hindi kami mga doktor. Oh, hindi rin namin alam. Basta dinala siya sa ospital, kaya maganda yon. Sige. Inaasikaso siya ngayon. Kaya pupunta na sila. Ayos ka lang ba, pulis? Ayaw namin ng gulo sa pulis. Kaya bumalik ako sabihin sa'yo. Oo, kaya bumalik ako para sabihin sa'yo. Ipakita mo kung nasaan ako, kasama ko. Pansamantala kang pinitigil na yon. May paparating na mga detektive. Ano ginagawa mo ngayon? Sersyente, Pasensya na po, sir. anong ginagawa mo ngayon? Sa totoo lang, bumalik ako para sa orange board. Sige. Subukan mo, makikita mo. Ako na bahala dito. Hindi ako lang. May tiwala ako kay Officer Reed. Pwede mo bang buksan ng parang sa mesa ng kape? Parang hindi ako, isa akong negosyante pare. Well, Alam ko, tatanggalin ang poses mo. kasi parang pakiusap, pwede ba alam mo kung bakit siya umalis? Parang pakiusap bro, itong pinto dito. Sige, pakinggan mo ako. Pwede mo bang isara ang pinto? Pwede mo ba akong tingnan? Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko. Isasara ko ang pinto. Pwede ka bang makupo sandali? Aling pinto ba ang tinutukoy ko? Yung pintong nandun mismo. Sige. Nakuha kita. Pa ako. Ipapakita ko. Huwag kang mag-alala. Thank you. Pakiusap. Sige na, halika dito, opisyal, pakiusap. Paumanhin, pakiusap. Hindi. Sinara kong pinto. Sabi mo uupo ka. Sige na. Pare. Paano kung may gawin ako habang may ibang pulis na nagbabantay? Ayos lang ba yon? Anong ibig mong sabihin? Tungkol saan? Ang sabi ko lang, anong gusto mong gawin? Gamitin mo ang telepono ko, buddy. Hindi natin magagawa. Oo. Gusto ko malaman na nanay niya kung anong nangyayari na yon. Magining ka. Bro, pwede ba bilang tao? Alam kong balisa ka. Ibibigay ko sa'yo lahat ng mga detalye. Pero bilang nanay ng kabilang tao na hindi naman kasali, karapatan niyang malaman. Pakiusap, pwede mo bang ipakita? Sige na. Tatanungin ko ang supervisor ko. Kakausapin ko siya mamaya kasi alam mo na Medyo gabi na kasi. Sa alauna, parang malaya na ako. hindi maganda ang nangyayari kay Boris. Sinubukan ng mga pulis ang iba pang paraan tapos may konting sorpresa. Tingnan mo. Kap, napanood mo yung laban ni John Jones? Alin doon? Yung huli niyang laban. Anong ba yan? Si CP Leoji? Oo. Bro, tigilan mo na akong ayusin. Gusto kita, bro. Tama na, naiintindihan ko. Gusto kita. Gusto ko si CP Miyoji. Gusto kita. Sinasabi ko lang na yun ang paborito ko. Bilang tao, yun lang hinihiling ko sa'yo. Tatanungin ko muna supervisor ko, pero ayos lang ako. Pwede mong tanungin si supervisor mo. Gagawin ko pa rin to. Gagawin ko lang to. Anong gagawin? Oo, ginagawa ko. Bro, huwag mo nang gawin. Pakiusap, huwag kang mag-alala. Bro, gusto ko lang... Bro, tama na. Pasensya na, opisyal. Hindi ko sinasadyang bastusin ka sa harap ng tauhan mo. Alam ko na ikaw ay. Anong ranggo mo? Isang trauma. Sige. Makinig ka, pare. Kung ikaw ang nanay ng babaeng yon na inilagay ng mga to ang best friend ko, maniwala ka. Hindi niya malalaman, bro. Pare, bro, kailangan mong maintindihan. Gusto ko lang malaman ng nanay niya kung ano talagang nangyayari.
Kaya pakiusap, kalma lang. Makikipag-ugnayan kami sa'yo. Ginagawa ko trabaho nyo kasi kayo rin ang makikinabang sa huli. Pakiusap. Oo, tara na, tol, tigil, tigil. Tigil. Parang Tingnan mo, may ibang tao pa rito. May ibang tao rito. Ayokong nasa bahay lang ako. Si Mama lang. Mama, tama na. Uy, halika na. Halika na. Tatawag ako. Uy, ikaw. Literal na nakaposas ako. Uy, hindi ko sasaktan si Mama. Relax lang. Uy, kayo, pakawalan nyo ako. Uy, tumigil ka. Tumigil ka, bro. relax lang. Ayos lang ako. Bro, tama na. Tumigil na kayo. Hayaan mo akong tumawag. Hayaan mo akong tawagan ng nanay ng babaeng yon, bro. Pakiusap. Tatawag mo ako sa nanay mo, bro. Ma, Sige. tigil. Nadudura mo na ako ngayon, tol. Tara na. Kalma lang, tol. Kaawaan mo naman. Sinusubukan ko. Ang labo nito, baby. Ayos lang. Uy, tumigil na kayo. Tumigil ka na, bro. Hindi mo ako isusumbong, bro. Uy, relax lang. Relax lang. Wala kang kwenta, tol. Tol, magkadugo tayo pero wala kang kwenta. Relax lang. Tol, tama na. Ayokong saktan ka, tol. Minus ka, mabubusik ka. Hindi. Sinubukan ko. Sinasabi ko, pakiusap. Hayaan mo akong magsabi sa nanay ng taong yon kung ano ang nangyayari. Hoy, putang ina, akala mo ba papayagan kita magpahinga? Mag-relax ka. Hoy, tigilan mo nga akong hawakan, tol. Oo, hoy. Tol, wala kang pera. Hindi. Mag-relax ka. Hoy. Mag-relax ka. Tigil na. Magre-relax tayo. Pakiusap, Sergeant Reed. Tigilan mo na akong hawakan, bro. Tigilan mo na akong hawakan. Hoy. Bro. Hoy, pinapahirap mo lang sarili mo. Tama na, relax na pare. Maging ira ka na lang. Maging isang... IRA. Sige po, sir. Chill lang. Kailangan lang namin na mag-relax ka. Kaya ngayon, sir, Kung ikaw oo, ikaw ang tropa ko. Dahil pareho tayo ng dugo. Hello, at ako'y... Kailangan mong mag-relax, tropa. Hindi ako nagbibiro. hindi ito ay isang investigasyon. Tama? Sige. Kaya ngayon, ikaw ay humahadlang. Kung hindi siya magpapakabait, aarestuhin ka. Nagpapakabait naman ako. Tinawag nila ako dito. Yung mga official mo, hindi naman parang masyadong parang ganun. Hindi ka nakikinig, bro. Pabayaan mo muna ako sandali, bro. Hindi kita pwedeng iwan kasi naglalakad ka pa. Kung saan. Ayaw namin madumihan. Sige, umatras tayo doon. Pwede ba yon? Sige, sasakyan, sige. Kung aatras ako, igagalang mo ba ako ng nararapat para sa akin? Oo naman. Sige, kaya pakawalan mo na ako. Hindi ko maamoy. Nagbibigay ako. Kaya bibigyan kita ng respeto. Pakawalan mo ako, bro. Pakawalan mo ako. Sir. Pag pinalaya ka niya, uupo ka. Iyan lang ang paraan para mapalaya ka, uupo ka. Sa upuan. Kukunin ko ang dalawa sa kanila. Umupo ka, sa upuan. Sige, pero umalis ka na. Bigyan mo ako ng backup, taga-baril. Sige. Babalik ako. Sa'yo. Hello, ikaw rin bro. Oo, paano siya binabayaran? Hindi ako yung dating naghahanap nito. Oo, syempre, pupunta ako doon. Dumating. Kami. Kailangan lang siguraduhin. Ayos na ba tayo? Good? Sa buong panahong iyon, nasa kabilang kwarto ang nanay ni Boris habang nangyayari ang lahat ng kaguluhang ito. Nakakagulat. Huling sinubukan ng mga pulis kausapin si Boris na halatang lasing. Tara na. Ito ang dahilan bakit pumasok ang mga deputy mo na akala kilala ka nila. Nagpatakbo sila ng isang. Mag-relax ka. Uy, tigilan mo ang paghawak. Anong meron? Walang anuman. Totoo. Sabi ko hindi pwede. Ikaw. Bro, alam mo sinusubukan namin. Ako bro, pakinggan mo bro. Parang ako. Hindi na ako nakaposas. So pwede ka na pwede mo na, sige, gawin na natin. May nakaposas pa ako. Gawin natin ng meal cut. Tapos, siya ay malaking tao. Ayos ba? Umupo ka pare. Umupo ka. Ayoko minamadali ka. Sige? Umupo ka. Pakiusap. Ayos ba? Makinig ka. Pasensya na. Umupo ka. Anong meron? Gusto ko lang na maging ayos ang girlfriend ko. Wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam kung tutuusin. Ayos mo. Gusto ko siyang maging ayos. Alam ko. Pero sa totoo lang, Sir? ibig kong sabihin, hindi ako nirerespeto ng mga deputy mo. Sir, bakit hindi? Anong pangalan mo? Sir, bakit ka tinatrato ng ganun?
Para saan? Para saan? Ang pangalan ko ay Boris. Si Lenny to. Boris. Sige, oh. Ayos, Boris. Adieu! Official ako nagsalita. Uy, anong ginagawa mo? Itong proyekto. Tara na. Gusto mo mag-usap sa tawad? Hindi, wala naghahalugog ng bahay mo. Sumasagot lang siya ng tawag sa telepono. Hindi. Wala rin namang saysay. Kasi hindi naman bibilang yun. Mag-ingat ka lang. Huwag kang tumapak. Tama. Matalino itong taong ito. Ikaw ay matalino, Sarhento. Hindi ko ginagawa yun, Sarhento. Ayokong sundan ka dahil hindi ko kaya. Nag-aalala ko. Hinahalagaan ko yan. Gusto mo? Gusto mo bang makipag-usap sa amin? Iwagayway mo ang iyong karapatan. Handa na sila para sa'yo. Gusto mo bang makipag-usap sa amin? Sagutin mo lang ang ilang tanong para sa investigasyon namin. Sir? Siya mismo. At alam niya ang nangyayari sa kanya? Buong buhay ko. Parang kaya nga pakiramdam ko, uy, bakit ka chill lang, relax? Uy, mag-relax ka, tama na. Relax na ako. Parang handa na ako. Ano ang balita? Gusto mo bang umangat? Gusto mo bang umangat? Umangat? Saan? Lumapit ka sa kanya. Tama na. Oo, gusto mo. See? Uy, gising ka na. Tigilan mo nga ako, tol. Siya. Naresto siya. Sige na. Halika. Ilalim ng lalaki. Nasa ilalim ka ng pulang truck at sinabi mong okay. Pwede ko bang aristuhin? Gamitin ang mga lumang gamit, pare? Hindi. Pwede mo ba ako samahan maglakad? Anong order, taas o hindi? Nasa ilalim ka ng isang rep ngayon. Nakikinig ako sa'yo. Kinasuhan si Boris Lane Rosales ng first-degree murder sa pagkamatay ni Leslie Annette noong Mayo 2026. Umamin siya na inatake si Leslie Annette gamit ang baseball bat sa bahay nito na naging sanhi ng pagkamatay nito. Ang plea ay naglalaman ng sentensya na 30 taon sa kulungan na walang posibilidad ng parole. Sinabi ng ina ni Leslie Annette sa obituary na naprotektahan niya ang anak sa lahat, maliban kay Lane Rosales na tinawag niyang mabagsik. Si Boris Lane Rosales ay hahatulan sa katapusan ng Hulyo. At dito nagtatapos ang episode ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo dito sa susunod.